May tanong sa ating free legal help desk. Kumuha po kasi ako sa mga online lending app. Alam ko naman po malaki ang interest nila, kaso wala na po talagang malalapitan. Hindi ko po siya nabayaran kasi lalo lang po akong nabaon sa utang. Ngayon po, lahat ng contact ko sa cellphone, nag-message po sila at meron pa pong nananakot na ipapapatay po nila kami. Salamat sa tanong na yan. Siguro sa buhay natin, hindi talaga natin may iwasan yung either may manguutang sa atin o tayo ang manguutang sa iba. At kung minsan, nagiging source pa ito ng, ng alitan o kaya away pa o umaabot pa sa court. Kaya maganda siguro kung always alert tayo kung ever mapasok tayo sa mga transaksyon na yan, dapat klarong-klaro ang lahat ng terms. At mas maganda pa nga kung nakasulat yan para pag nagkaroon ng misunderstanding ay madali natin maayos ang problema. Ang tanong po ninyo ay tungkol sa harassment na nanggagaling sa isang online lending establishment. Una, ayon sa Data Privacy Act, meron tayong karapatan na protektahan ang ating personal information at sensitive personal information. Etong mga datos na ito ay magagamit lamang para sa mga layunin na sinang-ayunan natin. Ang National Privacy Commission ang siyang ahensya na may mandatong siguraduhin na nirerespeto yung ating privacy pagdating sa ating personal at sensitive personal information. Noong September 14, 2020, naglabas ang National Privacy Commission ng abiso na tahasang ipinagbabawal ang mga online lending firm na mangolekta at gumamit ng mga contacts ng mga customer nito. Kasama dyan ang pangalan at numero mula man sa cellphone o sa mga social media. Higit pa, ipinagbabawal ang paghaharas sa mga customer nito gamit ang impormasyon mula sa contacts. Kaya pwede kayo mag-file ng complaint sa National Privacy Commission doon sa nangyayari sa inyo. Pangalawa, ang pagbabanta o pag-threaten sa inyong kaligtasan ay maaring ituring na grave threats sa ilalim ng Revised Penal Code. Yan ay isang krimen. Maaari ninyong ireklamo ito sa PNP Anti-Cybercrime Group o kahit sa NBI o National Bureau of Investigation Anti-Cybercrime Unit. Pangatlo, ang gawain ito ay maaari din ituring na unfair debt collection practice na ipinagbabawal ng ating batas. Ayon sa Securities and Exchange Commission, Memorandum Circular Number 18, Series of 2019, maaring patawan ng multa ang kumpanya mula 25,000 pesos hanggang 1 million pesos o isuspend o i-revoke ang kanilang permiso o permit na gumawa ng mga lending services. Maaari ninyong i-report ito sa SEC sa email na cgfd_md@sec.gov.ph. Maaring sabay ninyong gawin itong dalawang report na ito dahil iba't ibang aspeto naman ng sitwasyon ang nire-regulate ng dalawang ahensya. Ang nire-regulate ng mga ahensya ng ating pamahalaan.